Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan na po natin. Mag-umpisa na po tayo. Ito pong natagpuan pong patay mga tambay, ito pong si Yusek Catalina Cabral mga tambay ng dating Yusek po ito ng DPWH at nasasangkot po ito sa maanumalyang mga flood control mga kababayan. Natagpuan po ito sa Tuba, Benguet mga kababayan ayon po sa balita. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga kababayan ang plus report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Gilbert. Natagpo ang walang malay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Buwed River sa bahagi ng Cannon Road, Barangay Campor, Tuba, Benguet. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa Benguet Police Provincial Office, bandang alas 3 ng hapon kahapon ay bumiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union. Huminto umano sila sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 5 kung saan hiniling ng biktima na mapag-isa ito. Ayon sa driver, bumalik siya makalipas ang ilang oras, ngunit hindi na niya nakita ang biktima. Naghanap siya sa lugar at maging sa isang hotel sa Baguio City, ngunit bigo pa rin ang driver na batagpuan si Cabral. Dahil dito, nag-report siya sa pulisya bandang alas 7 ng gabi kahapon. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga otoridad at natagpuan ang biktima sa gilid ng Buwet River na tinatayang 20 hanggang 30 meters sa ibaba ng kalsada at wala na itong malay. Rumisponde ang Tuba Municipal Police Station, katuwang ang MDRMO at Bureau of Fire Protection para sa retrieval ng katawan ni Cabral. Nakaantabay rin ang Benguet Soko para sa mas malalim na investigasyon. Patuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng mga polis upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay idinadawit sa maanumalyang flood control project. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito. Yan po mga tambay, si Catalina Cabral mga tambay ay natagpuan po sa Tuba, Benguet mga tambay sa May Cannon Road. Ito pa po mga tambay, ito po yung pagkuha po ng kanyang mga labi. Ay tingnan po natin mga kabayan. Setup ko lang po mga kabayan. Kaya po hindi po natin malaman kung ito po talaga dala po ito ng talagang sobrang stress o sinasabing konsensya kaya. Alin po sa dalawa yon o sinasabing meron kayang tsumugi. Alin po sa mga pwedeng senaryo po 'yung mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ito at panoorin po natin yung pagkuha po ng kanyang labi doon po sa May Cannon, sa May Benguet. Po mga kabayan, wala na pong buhay si dating Yusek Cabral mga tambay nung kinuha na po ng mga otoridad. At ito naman po ang pahayag ng kanyang driver mga tambay na kasama niya po sa biyahe. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang driver. Schon wieder die Schlüssel im Auto? Dito Saan? po. Saan? Yeah. Lapitan mo. Ito po. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Tapos siya dyan. Ah. Tapos tatayo. Yan lang, parang dumidikit siya ron na
baka sabi ko, baka mahulog, Ah, ma-off balance. Eh sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. ah, Eh, 3 beses ko siya sinaway. ah. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung na inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya. Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng ano, doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, bababa kami papunta rito. Ah, Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. okay. O, umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog Oo. ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako rito. Hmm. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang ano. Hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na ulit ako ng hotel. Ah. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sinuyot ko ulit papunta rito. Tinignan ko ulit ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng ano, wala po. Doon ako nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na lang doon yung tao dito sa baba. Dito Saan? po. Saan? Yeah. Lapitan mo. Ito po. Yan po mga tambay, ang driver po, nagbibigay po siya ng pahayag, ang driver po ni dating Yusek Cabral, mga kabayan. Yan po, alin po sa dalawa po yan mga kabayan, kung siya po sobrang konsyensya na po dahil napakahirap po ng pinagdadaanan niya po ngayon dahil siya po ay talagang isinasangkot po siya sa napakalaking anomalya na mahigit 3 taong issue po ng issue po ng flood control corruption. Mahigit 3 taon po yan mga tambay. Yan pong issue na yan. At yan po ay marami pong nalalaman po yan. Check po natin at sigurado pong maraming nalalaman po yan si Yusek Cabral, mga kabayan. At syempre po ay matindi po kasi ang pagka ang kalaban mo ay konsyensya. Isa po yan sa nakikita po natin, yung konsyensya o kaya yung tinatawag na yung hindi kaya. Mahirap po. Tingnan po natin kung ano po ang ipalalabas nilang investigasyon diyan. Kung yan po ay nagpakamatay dahil sa konsyensya o pinatay. Alin po sa dalawa yan, mga kabayan. Dahil ayon naman po sa driver, kung yung driver po ang paniniwalaan po, yung kanya pong salaysay, ay talagang si Yusek Cabral ay gustong-gusto pong maupo doon po sa lugar na yon, mga kabayan. Doon po sa parang Bangin. Bangin po yun eh. Alam naman po natin, pagka ganyan po sa Cannon Road, papuntang Baguio po yan eh. Talagang matataas po yan. Bangin po yan. Hindi po ba? Eh kung yung driver nga po, mga kabayan, ay siya po ay natatakot tumingin sa baba dahil masyadong mataas. Pero po si Yusek Cabral ay mukha po yata kung talagang totoo ang pahayag ng driver niya ay planado na po ni Yusek Cabral ang kanyang ginawa po na pagkitil po yata sa kanyang buhay umano, mga kababayan. At tingnan po natin at lalabas naman po ang investigasyon nila dyan, mga kababayan. At yung driver naman po kasi ang pangunahing magiging suspect po dyan eh. Dahil siya po ang kasama. Kaya po kung ano po ang magiging investigasyon, lalo-lalo po sa kanyang driver, kung totoo po lahat ng sinasabi ng kanyang driver, ay lalabas naman po yan, mga kababayan. At syempre, alam naman po natin, pagka ganyan pong malaking issue po ng korupsyon, ay talaga pong iisipin po ng taong bayan na talagang po pwede rin po mangyari na siya po ay kinitil ang kanyang buhay umano
dahil sa dami ng kanyang nalalaman na korupsyon, issue ng korupsyon. Alam naman po natin kung saan nagmumula ang korupsyon, hindi po ba? Lalo-lalo po sa mga programa at proyekto ng gobyerno sa DPWH, mga kabayan. Kaya itong po si Cabral, dahil hindi po ba, nung nakaraan lang po, di ba? Mga ilang buwan lang po nakakalipas, ay nasunog din po, di ba? Hindi nyo po ba, di po ba nabalita natin yung mismong DPWH office sa Metro Manila, hindi po ba, ay nasunog eh. Di po ba nasunog? Kaya nga po ang taong bayan ay nagtataka, bakit nasunog yung DPWH office na napakaraming dokumento po yata. At ngayon naman po, isang USEC naman po ang napaka-importante dahil sa dami rin po nalalaman niya. Kamukha po nila Bernardo. Di ba? Kasama po sila USEC Bernardo dyan eh. Magkakasama po yan eh. Yan po sila USEC Cabral. At yung mga engineer, hindi po ba na sila Alcantara at saka sila Bryce Hernandez? Hindi po ba? Marami pong nalalaman yan. Lalo-lalo po yung mga kasabwat umano na mga politiko na alam po nila yan. Hindi po ba? Dahil hindi naman po lalaki ang korupsyon sa ating bansa kung hindi naman po sabwatan ang mga demonyong yan, mga kababayan. Kaya lang dito po kay Yusek Cabral, mga tambay, talagang ang iisipin mo dyan, mga kababayan, dalawa lang senaryo dyan. Kung yung kanyang konsyensya, hindi niya na nakayanan yung konsyensya at syempre yung seguridad din. Yung seguridad din ng kanyang buhay, mga kabayan, ang isa rin pong iniisip, lalo-lalo po sa kanyang buong pamilya. Kaya siguro, baka, para hindi na po madamay ang kanyang buong pamilya, ay baka niwakasan niya na po ang buhay niya para hindi na po madamay siguro ang kanyang buong pamilya dahil sa napakalaking iskandalo ang lalo pong systematic na korupsyon, mga kababayan, sa DPWH at kasama umano ang malalaking ulo ng isda sa ating bansa, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang mainit na balita po ngayon sa ating bansa. Ito pong si Yusek Cabral, mga tambay, ay dalawang senaryo. Nagpakamatay ba o chinugi siya, mga kababayan? Alin po sa dalawa yan? Pero ayon nga sa driver niya talagang ang isip ni Cabral, mga kababayan, ay desisyon na yata niya yon. Ayon sa driver niya, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, hintayin na lang po natin ang mga susunod na balita po, mga kababayan, dyan po sa magiging report nila sa pagkawala o pagkasawi ni Yusek Cabral, mga tambay, ng DPWH. Ang dating Yusek po, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po natin tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Mga kabayan, thank you po. Shoutout po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, Nancy Lumampao, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yabaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, mga kabayan, na sana po tayo pong lahat ay maingatan po sa kapahamakan. Ganon din po ang pamilya Duterte na maingatan din po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po, mga kababayan, sa mga dasal. At muli po, mga tambay, God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. At happy holidays. At maligong Pasko o maligayang Pasko po sa ating lahat. At sana po ay Pasko po, araw-araw po sa ating buong pamilya, mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.